Oh, welcome sa Labrador Farm. Actually, this farm is almost 3-year development pa lang. So, iikot namin kayo. Dito makikita nyo, maraming may avocado, nyug, guava, saging. So, nandito lahat. Bali, diversified farming at saka in-integrate na namin lahat-lahat ng mga prutas na pwedeng mapagkakitaan. Mapagpalang araw sa ating lahat mga totoong mga hinday. Kaway. Yan partner, andito pa rin tayo sa Labrador Farm. Dito yan sa Purok Kamya, Barangay New Pangasinan, Coronadal, South Cotabato. Kasama natin yung partner yung kanilang ano talaga dito partner, nakatoka. Oo, siya yung tawag niyo sir? Bali ako yung Administrator. Oo. Anong plan, anong gawin, anong manager. Kumbaga sa manager sa farm nila si Sir Nilo Labrador. Kaway-kaway tayo Sir Nilo. Yan. Sa video na ito mga idol, pag-usapan po natin kung ano nga ba ang mga dapat itanim or ano yung mga tanim na dapat nasa diversified farming na dapat meron para for sustainable income partner. Ayun. So, para basundan nila partner kasi ito yung agriculturist partner, animal science, no? Major animal science. So, agriculturist to partner, mag-start tayo. Sir Boy kasi ang ano niya, ang palayaw. Pwede ba tayo mag-start doon sa simula talaga doon sa gate nyo, from papasok dito, explain sa kanila kung ano ba yung mga tanim, ano ba dapat niya i-consider nilang itanim, yung sustainable, yung short term, yung mid term, tsaka yung long term na mga crops. Okay lang po ba? Okay. At saka kung bakit yun ang dapat itanim. Ayun. Okay. So, ayan so dito tayo. Tara. Dito muna tayo, ikot tayo. Dito tayo. So, dito tayo. Kung makita ninyo, ang una namin tinanim is yung nyog. Nyog kasi is more or less 5 or 8 years bago mag-start magbunga. So, in-integrate natin yung bayabas kasi yung bayabas is 1 year old until 6 to 7 years bunga na siya. So while waiting doon sa mga nyug, permanent crops like avocado, maka-income ka na talaga dahil sa bayabas, maka-sustain na siya pang daily needs. Mayroon tayong kalamansi. Kung makita ninyo, may mga kalamansi tayo. So yung kalamansi, ganoon din. While waiting dyan sa mga nyug na yan na magbunga, na magbigay ng income, yun ang unang gawin natin. At least while waiting, may income ka talaga. So self-sustaining siya. Huwag lang bunot ng bunot sa bulsa. So mayroon din tayo ditong mga tawag dyan, mayroon tayong mga yung pomelo. Dito pomelo kasi last na bali ito, ngayon year lang namin itinanim. Kasi yung makita nyo, maraming puno, pinutol namin yung mga dating puno, tinaniman ng yung pomelo. So makita ninyo maliliit, pero doon sa unahan mamaya makita ninyo doon, malalaki na siya, naga-fruiting na siya. So, kung tingnan ninyo, hindi sabay-sabay ang pagtanim, at least yung nauna nagbibigay na ng income. Yun ang importante dyan. Hindi lang galing lahat sa bulsa. Paikot-ikot mo lang yung income niya, mapabili ng ng mga abono, insecticide. So ganoon talaga ang yun ang plan namin dito. Kaya inisip namin na dapat hindi isang crop lang, maraming crops ang itanim. So dito tayo, mayroon din kaming mga fish pan doon. Kung gusto niyo makita, mayroon din tayo doon. So ito, may bayabas, lamansi, saka kung makita ninyo, mayroon tayong avocado din. So bakit na naman itinanim mga avocado? Avocado kasi magbunga din yan mga 5 to 8 years. So bago magbunga yan siya, putol na itong mga bayabas natin. So bago natin pinutol yung mga bayabas, nagbigay na siya ng income. So ang maiiwan lang talaga dito pagdating ng panahon is nyog, avocado, yung mga permanent crops lang. Yun lang ang maiiwan dito sa farm. So yun lang. Mayroon din tayong mga limon, makapagbigay din ng konting income. Mayroon tayong limon dito. Ganun, mayroon tayong mga limon na tinanim, ma-income din. At least maraming din nagabili minsan. So mayroon tayo dito. So kung makita nyo, sari-sari, integrated talaga. I-integrate ko talaga yung mga prutas.
para mapagkakitaan while waiting dun sa permanent main crops natin. So dito tayo, mayroon tayong fish pan din dito. Tika, ano lang yung pagkain. So yung fish pan natin na mayroon din sa farm. So mayroon kaming tilapia. Actually ito, harvest lang namin last September. Ito na tira-tira na lang ito, naiwan. So okay rin, para pang December namin. Pang family banding na lang natira. So mayroon tayo dito. So lahat ng area mayroong tanim, makikita mo. Mayroong citrus, mayroon din citrus. Ito, mayroon tayong tilapia dito. Kain tayo tilapia. So, pakain tayo tilapia kasi tamang-tama ito December. Target namin dito December. Ang family gathering na naman. Kasi yung September naka-harvest na kami pambenta eh. So ngayon pang gathering na naman. So dito pinagalo-ano na namin. Mayroon kaming fish pan, mayroon ding anukan, tsaka pato. Kung makikita ninyo dito halo-halo na. Mayroon din tayong pato dito. Tayo dito. So tingnan mo, yung bayabas ito mga more or less mga 2 months ito, maha-harvest na ito. Kasi yung bayabas natin is almost 2 months lang from bagging. Itong tinatawag na bagging, pagbalot, 2 months from bagging, yun na, harvest na yan. So ayan tayo dito. Kung titingnan nyo bakit kalat-kalat, may makita nyo may mga bayabas na. Kasi yung bayabas kasi pagdating ng 3-5 years yan, tutuloy na yan eh. Pang ano lang yan, while waiting doon sa permanent crop. Dito tayo, mayroon tayong kunting pato rin dito. Tayo. Parang inaano ko na, parang crop livestock integration na rin. Parang kayo kumain, busog yata. Makita ninyo, busog yata. Doon sa kabila, mayroon din tayo mga manok doon. So, ayun lang din. Parang pinagalo-alo na. Parang crop integration na lang ang nangyari. Ito tayo. Dito yung naharbisan namin nung September, ng isang buwan. Naharbisan namin ng almost 300 kilos na tilapia. Kasi ito na project, yung galing sa DA, Department of Agriculture na nating girlings, kasali na yung mga feeds. So after 5 months na harvest na, so binenta na rin namin. So kung makikita nyo, walang laman. Na-harvest na siya noong September. So future na naman, pang target namin ngayong February or March, lalagyan na naman ulit natin ng bagong stocks, bagong fingerlings. So dito, ganoon pa rin, ano pa rin yung tanim. Kung makikita ninyo, may pomelo na. Ito na yung pomelo, ito na yung mga permanent crops namin. Mga pomelo, ito na siya. Ito na yung mga permanent crops. Pomelo, nyog, ito na siya. Yung kalamansi, yan siguro may iwan na rin yung mga kalamansi pagdating ng panahon kasi hindi man yan siya masyado lumalaki. Meron tayong papaya. Pero yan siya, mga 2 to 3 years lang, wala na yan. Ang matitira na lang yung mga pomelo. Pomelo na lang ang matitira. Dito tayo. Dito kasi almost 3 hectares na area. Kami lang na 3 magkakapatid ang nakatira. So yan, bahay ng kapatid ko yan, ano sa akin. Ano na lang, ano na lang namin, dinevelop na lang talaga na doing farm din. So yun tayo dito. Ikot tayo dito sa mga manok.
bayabas pa rin. Gandang bayabas oh, malalaki na oh. Bayabas. Kung titingnan mo, halos lahat ng area walang bakante. So nataniman lahat. Halo-halo yung tanim. Kaya ito na ang ano, ang resulta. Meron din tayong ano dito. Dito nag-alaga din tayo ng mga native chicken dito. Sa aso hindi na makakita, ando na sa kabila. Dito na siya. Dito. Ayan. Kung makikita mo rin dito, may inyong, may pumilo, may bayabas. So in-interrogate na talaga lahat-lahat ng ano, prutas nandito na. Mayroon ding bayabas dito, pumilo. Kaya mayroon din tayong manok dito. Hindi na makita doon, siguro sa dulo. So ito hanggang sa dulo doon, ito yung sa amin. Ang lawak sir, no? Mga almost 3 hectares kasi ito na family ano, area. So hinati-hati namin, tapos sa halos lahat hindi man dito umuwi. So sabi ko, i-develop na lang natin. So dito na area sa 3 hectares sir, mga ilang puno ng niyog ang naitanim lahat-lahat dito? Estimate nyo? Sa estimate ko mag 10 by 10 nasa ano siya almost 300 yan. Oh, kasi nagdalawa-dalawa. Opo, times to siguro mga 600. Yan. Yung avocado nyo sir, mga ilan? Mga avocado nasa 100 plus din yan. 100 to 200 kasi hindi ko pa nabilang. Oh, ito yung mga avocado. Ito, avocado. Meron din tayong manukan dito. Hindi mo lang kasi makita, ando na sa dulo eh. Yung bayabas sir, mga ilang puno to lahat-lahat? More or less nasa 1,000 din ito, 1 hectare din. So 800 to 1,000 din ito. So more or less mga 1 hectare din siya. So ang pumilo nyo naman po? Ang pomelo, mayroon tayong 1 hectare dito. Na plain pomelo lang nandito. Pomelo 10 by 10 nasa 100. Mga 150 rin kasi na-intercrop din namin doon sa kabila. Dito siya. Kung makapansin ninyo, may gulay din kami. Nagtanim kami ng gulay. While waiting sa mga prutas, pwede pa mapagtaniman ng mga gulay. Sa kalamansi sir? Kalamansi, mayroon din tayo dito. Mga siguro nasa 300 na yan to 400. Ayan, may gulay pala din doon. Oh. May gulay tayo dito. Tanim din kami ng gulay. Mayroon din tayong mais dito. Natanim din kami ng mais. Yung mais natin, yun ang ginagawa namin pagkain ng mahayok. Kain sa manok, pato, para hindi na tayo bili ng bili. Kunti na lang yung bilhin mo na commercial feeds. Ayan. So sa ngayon sir, ang bayabas nyo, kasi ito yung mga nag-productive niya na una ngayon, mga ilang kilo per week ang na-harvest natin dyan? Nung isang buwan, almost nakakuha kami ng 25 to 30 kilos per week. Depende kasi sa bagging. Yung bagging mo kasi doon din doon mo rin makikita. Kasi pag bagging mo ng ganito, lagay mo ng cellophane, na-count mo na siya ng 2 months. Saka harvest. So doon sa bagging report mo, makita mo na doon kung naka-bag ka ngayon ng 1,000, 2 months after, alam mo na yan kung ilang kilo na yung harvest mo. So weekly tayong nag-bagging, so weekly din ang harvest natin. So normally nasa 25 to 30 sa ngayon. Kilos. Kasi yung bayabas, kung titingnan nyo, hindi rin sabay-sabay ang pagtanim. Kasi yun na nga, paunti-unti, gradual din kasi ang pagtanim. Ayan. May coding ba yung plastic niya sir na pambalot para hindi siya ma-sunburn? Ito yung coding na blue. Ibig sabihin week 1 mo ito, unang linggo. Oo. So yung next na balot, yung puti, pangalawang linggo na naman, pula, pangatlong linggo. While na-harvest, makita mo na yan na, ito, focus muna tayo sa blue, focus muna tayo sa red. So yun ang coding niya. Ayun, so may coding pala. May coding din siya. Yung color. Oo. Saka ang pinaka-importante dyan, alam mo kung ilan yung ma-harvest mo. Kasi kinakount mo man yan bago badutin. Doon, base doon sa bagging ng bayabas. May estimate ka na kung ilan ang ma-harvest prospect. Estimate mo na kung ilang kilo yung ma-harvest mo. So while canvas ng buyer, estimate mo na kung ilang kilo yung ma-harvest mo talaga. So ito, may mais din tayo dito. Hindi ito commercial, pang pakain lang sa hayop.
ito, mga more or less, mga 1 month, ma-harvest na ito. Kinikip lang namin ito, makain sa mga hayop, pato, manok. Yun ang purpose nito. So ito noon, puro kung titingnan mo, palay ito lahat. Palay ito lahat. So may mais siya pero intercrop pa rin siya ng mga mga kalamansi. Mayroon din mga pomelo dyan. May mga pomelo din dyan. Yan. May mga pomelo din dyan. So sayang kasi pag may pwede mo pa mataniman, taniman mo pa habang bata pa yung prutas. Para paglaki niya sa sunod, focus ka na lang sa prutas. Focus ka lang sa prutas. So, yung sa boundary namin, puro naman yung lahat saging. Dito na side, saka doon sa kabila, kardaba yan. Yan ang nilagay namin perimeter. Saging. Saka dito sa kabila, yun naman tawag nila na lakatan. Tundan, yung ganon. So, perimeter na, puro lahat yan saging. Sa gitna, yun, mga pomelo, kalamansi, with kalamansi, Durian, may durian din. Durian, oh. Pero dito halos more on pomelo tayo dito. Yung 1 hectare na ito, more on pomelo tayo dito. Intercrop lang ng kalamansi. Kasi nag-focus kami dito lang, pure pomelo lang dito, with kalamansi lang. Yung doon sa kabila, yun ang integrated na diversified na halo-halo. So kung pagdating ng panahon, yun ang sabi ko kanina, yung mga bayabas, yung ibang prutas na nagabal din like lamansi na wala din sa puputulin na yan. Ang maiiwan dyan yung mga permanent crops, niyog, pomelo na lang. Mga long-term crops. Long-term crops na lang talaga ang maiiwan. Niyog, pomelo, durian, avocado. Avocado, yun na lang ang maiiwan dyan. Kalamansi. Kalamansi. So may bayabas din tayo dito konti. So short term lang yan. Dahil nahihintay tayo ng long-term crops. So yung long-term crops niya sir, mga ilang years productive from now? Mga 2 to 3. Kasi nagsimula lang ito nung pandemic Pandemic kami nag-start. So 2020, 2023 tayo ngayon. So 2 years from now, bigay na yun ng bunga. Kung makikita yung pomelo, mayroon ng bunga. Kita natin doon mamaya, makikita natin doon may mga bunga. Nag-start na magbunga. Oo. Yun ang ginagawa namin dito sa sa farm. Kasi may kawa ng Diyos, may binibintahan naman tayo ng kalamansi na yung parang fast food din na kumukuha. Doon tayo nag-supply sa kanila every week. Mga ilang kilo per week sir? Noon nakaabot kami ng 100 pero nagbaba-baba na ngayon nasa 30-40 na lang. Pagdating kasi ng peak, ang pinakamataas namin ng 150 pa lang. So siguro by next year tataas na yan kasi marami pang hindi nagbunga. Almost 1/4 pa lang sa tanim ang nagbunga. Siguro by next year marami na. So lahat na sila mag full grown na talaga at saka magbigay na ng bunga. Marami na talaga. Ito noon, first na tanim dito is puro lahat saging. Kung makikita ninyo, puro saging. Ito may mga saging. Kasi ang ginawa namin noon, before magtanim ng prutas, inuna namin yung saging. Kasi yung saging, yun ang magbibigay ng shading sa prutas. Nung lumaki na siya ng lumaki yung prutas, inuunti na rin puro yung yung mga saging. Yun ang namin sa yung pagplan. So ito makita niyo may mga koral, mayroon tayo mga dito, mga manok. So ito lahat na plan is effort lahat ng mga kapatid. Nagtutulungan talaga. Bali ako lang yung nag-execute, plano yung execute, yung iba nagbibigay din ng financial. And then pagka weekend uwi sila dito kami mag-banding kung ano ang may mga okasyon dito kami, balik kami dito sa farm. Yun ang lang dito sa farm, maganda. Dito na yung nagsentro yung parang reunion nyo, family bonding. Yes. 14 kayo magkakapatid. Opo, 14. Ako pang 11 ako .
Yung si Kuya, nung ma-remember nila, yung first batch na in-interview ninyo, yun ang panganay namin sa lalaki. Nung nakita niya nag-develop na kami dito, nag-develop rin siya ng kanya doon. Pero yung sa kanya na rin yun, dito korpo namin lahat ng mga kapatid. Pero yung ideal talaga na pagkuha niya ng is dito niya na kinuha yun. Kinupya niya yan dito. Ayan partner, grabe ang lawak pala, 3 hektarya inikot namin. Ayan, so yung mga totoo mga hinday, hindi na, ang nangyari, hanggang 400 meters, napakalawak hanggang doon. So, doon pala may mga plantation na, pero late doon, kaysa dito, nauna na dito. Yes. So, Sir Boy, ano ba yung usually common na problems na na-encounter nyo dito sa farm nyo? Yung mga problema sa mga peste, meron ba ganon? Una talaga yung pinakauna during sa operation is yung financial. Minsan talaga kulang talaga yung financial, pero sa awa ng Diyos, nasusurvive na rin sa pagtulong-tulungan. Pangalawa, yung mga pesticide, insekto, regular tayo nag-spray. Mayroon tayong mga ginagamit na pang pesticide na para pang spray. Mayroon din tayong irrigation. Kung makikita nyo doon, may water pump kami doon. Source of water during drought. Kasi nung hindi ako magkamali, nung 2021 is nung nag-init din ng mga tagal. More or less mga 3 to 4 months. So, gamit din tayo ng irrigation. So, gamit din tayo ng pump. So, flooding para dito. Then, yung ano talaga, yung minsan, ano din talaga, yung sa operation, ang usually pag dyan ang financing, lahat kayang-kaya eh. Basta may financing, wala problema. Simple lang din, parang farming lang rin. Tubig, problema, insekto, financial, almost. Kasi pag may financial ka, no, may mabili ka na ng pang-insekto, fertilizers. So lahat mga gawa mo, pag wala talaga ang financing, wala ka talaga magawa. Ayun. So scheduling ang pag-fertilize nyo dito? Yes. Every ilang ano kayo schedule? Sa gawa natin, mayroon tayong every week, mayroon tayong fungicide. Alternate siya, then foliar na naman after 1 week. Then yung paglagay ng fertilizer, monthly tayo. Monthly. So yung herbicide naglagay, insecticide at saka foliar, insecticide, foliar at saka fungicide weekly. Yung fertilizer is monthly. Ayun. Maintenance. So ano yun, kayo lang gumagawa? Parang ano, parang mayroon tayong organic na ginagawa, pero mas maganda rin talaga yung commercial. Kasi yung organic is, alam man din natin yan, maganda, pero ang effect niya is long term din, matagal din. So hahaluan din natin ng konting commercial. Ayun, conventional, mga gano'n. So yun partner. Yun ang natin dito. So partner, na-realize ko partner, dito ko lang naintindihan fully yung idea or concept dito sa kanilang farm. Kasi yung sabi ko before na yung mga short term crops pala, i-eliminate na pala yun. I-eliminate din yun. Productive na itong mga long term crops. Halimbawa, yung mga tawag niyan, mga gulay, mga kalamansi na matatanda na bayabas. After siguro mga 5 years pala partner, magbubunga na kasi itong mga avocado, yung mga pomelo. Ito pala yung matitira at saka yung mga high value crops. Mga long term crops. So, yan lang ano. While waiting na magbunga siya, kasi matagal yung hintay mo pag hindi ka gagawa ng paraan na magkapera while waiting, wala kang income. So tandaan nyo po mga totoong mga inday, kung ano yung mga klaseng mga tinanim dito. Sobrang dami partner, langka, niyog, di ba? Pero yung ibang klaseng variety ng mga pero yung iba, mga rare din yung iba, no? Mga kakaiba din, hindi mo makikita din sa ibang farm. So yun din ang susundin nyo para syempre medyo quality at saka syempre mas mataas ang presyo partner pag yun ang tinanim mo. Yes, mas maganda pala rin partner, idea to sa mga mag-retire. Kasi syempre sa atin mga sedentary lifestyle na pag senior citizen ka na, kung may 3 hectares kang diversified farming kagaya nito, isang ikot mo lang partner, magandang exercise, mamonitor mo yung mga farm. Saka yun, diba, fresh air pa. Nakakapagod. Pero yun mga totoong mga hindaya, isa din sa mga contribution hindi lang sa atin as a family, din sa community at saka sa environment natin, sa mother nature natin. Kasi ito partner, kumbaga contribute ka sa ecosystem natin. Siyempre, tuloy-tuloy yun kasi pag maraming puno, siyempre,
maganda yung ano natin, environment, di ba? Same time Kumikita ka din. Yun ang pinaka-goal mo din dito. So, in the future, yun ang mangyayari. Sir Boy, ano ba yung best advice mo sa magsa-start pa lang ng diversified o itong permaculture na sinasabi nila? Una talaga, planuhin talaga. Ano ang design, ano ang itanim, location, ano ng tubig. Yun dapat nakaplano yun lahat. Anong una itanim, ano ang sunod. Yun talaga ang pinaka-basic dyan. Dapat nakaplan. Kasi pag walang plan, tanim lang ng tanim, may tanim ka nga, wala naman sa linya, wala naman sa ano. So dapat pinaka-basic talaga is nakaplano din talaga lahat ng ano, ng gagawin mo, lahat ng itanim mo. Ayun, napakagandang idea. Meron lahat, lalo na yung mga may nakatiwangwang na lupa, partner. Ayun. So, kailangan may use sila. So, Yes. pero kasi tama din yun nung sabi ni Sir, right location. Kasi kung tanim ka lang ng tanim, pag hindi naman pala tumutubo diyan, hindi naman pala siya angkop diyan tulad ng sa mga magtanim ka doon sa mga high elevation. Hindi naman pala pang high elevation yung tinanim mo, pang low elevation pala. So possible ang result iba talaga. So pang ganito na area, no, pwede sa nyog, no? Pwede kalamansi, maganda, pwede sa pomelo, pwede avocado, pwede langka, pwede durian, no? Pwede yung mga ganyan na mga tanim. So Naalala ko nga, partner, yung isang na-interview natin before, sabi nga niya magtanim ng mga short-term crops at long-term crops dahil hindi lahat ng panahon bata tayo. So, pag mag-retire ka, 60, kaya mo pang magtanim. Pero after 10 years, for sure na medyo mahina ka na sa mga short-term crops, sa mga gulay, hindi mo na kaya. So, pero kung nagtanim ka, kagaya nito nila Sir Boy, na may mga long-term crops, kaya avocado, mga pomelo, yan, langka, niyog, ituturo mo lang, harbisin mo yan kahit paugod-ugod ka na, papaharbis ka lang, makakapira ka na, wala ka ng effort kasi fruit-bearing trees. Diretso ka na, income ka na lang diretso, hindi ka na kailangan mag-spray ka pa or magtanim, maybe abono, makapag ano ka lang labor for abono. Ayan. Pero hindi naman masyado malaki ang ano sa abono. Konti-konti lang naman. Maintenance. Tsaka yun, tandaan nyo po din kasi sabi nga ng ating sa susunod, sana ma-feature natin yung kanilang ano dito, financer. Yung nafi-finance dito sa kanila kasi para malaman natin kung gaano kagastos, kung may kikita ba. Pwede ba yun, Sir Boy? Pwede ba interview? Sabi niya kasi kanina, pumunta sila dito, umikot sila, nagpadala ng pera dahil para doon sa bakod. Kasi nga ninanakaw na. Good thing na bubunga na. Yes. Sabi mo nga, 'di ba? Kumikita na siya. Mas maganda may nanakaw kasi may bunga na. Yan hindi lang maganda yung ibang kapitbahay mong nagnanakaw. Kasi konti pa lang naman. Kumbaga personal consumption. Pasalamat din sila. Ayan. So, at least no, pagkain kasi hindi natin maano talaga. Kukuha at kukuha lalo ng mga bata. Okay lang. Huwag lang ibenta. Pwede kainin, no? Huwag nyo na mabenta. May preparation talaga dapat. So, dapat nakasecure yung area nyo. So, ganito kalawak, mas malaki-laki din yung kumbaga pag ano ito partner, pagbabakod, malaki yung gastos nito partner. 50 to 100. So, sobra pa siguro. 3 hectares to, grabe. Malaki-laki talaga to. So, yun mga totoong Inday. Sir, ano pa yung may mga na-skip ba kami na question? May mga ano ka pa, ma-advise ka pa ba sa kagaya mo na agriculturist? Shout out po. Shout out mo. Ano lang, sa akin lang, kung agriculture tayo, sa lahat ng panahon, sa trabaho tayo, dapat magtira din tayo na balang future. Pagdating ng panahon, mayroon din tayo. Ayun. Ayan, naguluhan ako dun Ano ngayon, sir? And isipin din natin na pagdating ng panahon mayroon din tayo kasi trabaho tayo ng trabaho, hindi natin na-develop yung sa atin. Wala rin tayo pagdating ng panahon. Ayun, ganun pala yun mga. So, yung mga totoo mga Inday, sana po marami kayong natutunan sa video ito at na-inspired kayo ni Sir Boy, ito si Sir Nilo Labrador, no? Tsaka sa kay Sir June Labrador, yung kapatid niya po, no? So napakabait nila at very accommodating dito sa kanilang farm. So, yan mula dito, partner? Please don't forget to subscribe ang channel po namin Pinoy Palaboy. Click na notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sigurado yan, no? Kagaya nila Sir June, Sir Nilo, mafe-feature din namin yung farm nyo. Ayan. So kaya po mga idol, Luzon, Visayas at saka Mindanao, iniikot po namin ni partner para lahat ng kanilang mga diskarte partner, mga inspiring story, mga tips sa farming, kung saan silang nag-succeed is may share po namin sa inyo. Kaya kung nagustuhan nyo po mga idol, please i-like naman yung ating video para i-share po para mas marami pong makapanood. Ayan, mula yan dito sa Barangay Panay, Purok Kamya. Barangay New Pangasinan, Purok Kamya, Coronadal City. Ayan, maraming salamat sa inyo. Kaway-kaway, mga totoong mga Inday. Kasama namin si Sir John Labrador at saka si Sir Nilo. Ayan, happy farming! Happy farming, God bless. Ako si Engineer Marilyn Labrador. Ang pinaka-eldest na sister
sa amon nga 14 nga mag-utod. Tapos kanang hindi na ako mahibalaan kung paano nako sila matabangan kay sa 14 kami. Ang among lupa is 2 and 3/4 hectares lang. Paano kami makasurvive kung magtanom lang kami og palay? So ang best na ako nga suggestion kay amon man gid ni siya nga mag-utod is integrated na lang namo kay naaman may sapa, may pwede i-fish pond. Tung dati may babuyan man kami dira. Tapos paano na ako sa guduning akong apat kay ay 3 man sila nga mag-utod nga may ara sila income weekly. So the best is integrated farming. Maski na magsiling ko nga dugay kayo ang process. Yes, dugay kayo ang process. Pero mag-reap man pud ka lifetime pod. So ang pagplano na lang is mga agriculturist maning akong mga manghod, sila na ang akong mag-finance lang ko pero not necessarily nga dako gid siya. Every sweldo mahatag ako sang mga 10 ka mga 50 ka planting materials lang kay mahal man gid abi ang planting materials. So ang sa diri man abi sa Kidapawan banda ara man dira ang mga nagmi nga mga planting materials. So every now and then pag may makakwarta ko bakal ko oo. Bakal. Magbili talaga kami ng ng maraming seedlings para may matanim doon. Then after that, bili na naman kami ng abono. I'll try to see to it na kahit na konti lang ang matanim, well siya, yung abono nandyan, yung insecticide nandyan. Tapos pag kailangan na yung kailangan namin ng kasi ayaw ko din ng mga kapatid ko lahat magtrabaho patay sila kadaming So nagabayad kami ng mga labor. Lalo na itong nag-arrange kami ng ng aming fish pond. Usually hindi man makaya nila yan, hinahintay ko na madry bago kami then kami put up kami ng pump if in case mayroon kami sariling pump. At saka dahan-dahan kami bumibili ng mga gamit para dito. Abono. Magsabi lang sila pag magsweldo, magpaabono, bili naman ako ng abono din ilagay hanggang ngayon. Ngayon happy na rin ako kasi na-rip na nila yung mga harvest nila, naghahanap na sila ng buyer. So hindi na ako palagi magtawag magbili ng pagkain, bigas, wala kami pagkain, hindi naman pwede na hindi ako magbigay. Yung kaya ko lang. Imaginin mo yung bigas na naghingi na wala silang makain, hindi naman ako pwede na hindi magbigay. So ngayon na may harvest na sila, sila na lang nagabili. Pero nagatulong pa rin ako magbili ng abono kasi para sa pagkain lang nila yung yung mga manok doon yan galing sa Kawakan. Nagabili ako ng mga manok doon ko ginapapisa tapos dalhin ko dito malalaki na hanggang na nakaproduce na rin kami ang pato doon din galing yun lahat ng mga dito doon galing. Yes. Ma'am, okay. Ano po ang best advice nyo sa kagaya nyong financer? Trust, believe kasi ang process hindi madali. Kasi kung gusto mo na pagka-umaga magka-perka, hindi. You have to trust the process na mayroon talaga. Ngayon, after 2 to 3 years naman to, nag-arip na rin sila. Hindi rin para sa akin kasi sabi ko, pag-retire ko na lang, pag sobra-sobra na siguro ang income, saka na ako magkuha ng share ko rin. Pero habang ngayon na konti pa, yung para lang sa kanila, yun lang. Happy na rin ako makita ko sila na inaalagaan nila. Malinis yung yung plantation nito, malinis. At saka sabi ko nga sa kanila noon, expect kayo na sa ganito nating yung integrated farming, marami kayong magiging bisita. Marami kayong magiging bisita which din sa inyo, magka-boost din sa inyong moral. Kasi syempre as a government worker, nagapalaki din tayo nagabisita sa mga mga other offices at saka other farms, lalo na sa mga agriculture. Totoo. Kasi yung barangay ay yung dito yung DA nagbigay na rin ng ng tilapia fingerlings at saka na harvest na rin nila. Pero noon nag-uumpisa kami, ako talaga nagabili ng mga fingerlings sa banga. Ayos. Di na pag-umpisahan lang. Yan, maraming salamat, ma'am. Yes, kaway-kaway po tayo dyan, kaway-kaway.
thank you din sa pagbisita dito sa amin. Kahit papaano, I think makatulong din ito sa amin na yung pag-promote natin ng integrated farming is good. Yun ang kaya lang talaga maganda ito kasi yung area mo is hindi masyadong malapad. Hindi ba? Para lang ito sa mga maliliit na area. Okay, thank you very much.